Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay medyo maiiba tayo sapagkat hindi tungkol sa politika, hindi tungkol sa corporate law, kundi tungkol po sa labor law ang ating pong pag-uusapan ngayon at tatalakayin. Ito po ay hango sa isang tunay na request sa akin, no? Request sa akin ng isang kakilala na nagtatrabaho sa isang radio station. Okay, so ang kaso po nito ay siya po ay napilayan, no, habang siya ay naglalaro sa isang sports festival na sponsored or initiated by the company manager, yung isang department manager. So, napilayan siya, no? Wasak yung tuhod niya at hindi siya nakapasok ng kung ilang araw o linggo sa opisina at doon nagsimula ang kanyang problema, no? At ang akala niya kasi ay health is wealth, pero ang dulo naging health is no work, no pay. So, yan ang isa sa kanyang problema ngayon at ikinukonsulta sa akin. So, ganito yan. Si ma'am, kunwari ay sikat na news anchor. Gawin nating hypothetical ng konti para naman hindi natin maano mabanggit yung kanyang pangalan, no? So, Boses Radyo, tapos nagpa-sports festival si manager, yung dating manager daw. Siyempre, para maging team player at bida-bida sa harap ng management, siyempre sumali si ma'am, no? Kaso imbis na karangalan ang maiuwi sa kanilang bahay, ang naiuwi niya po ay wasak na tuhod, nagkabali-bali yung tuhod. No, siguro dahil sa kakatalon o sa kakatakbo, yung detalye na yan hindi ko masyadong natanong. Basta sira ang tuhod niya, no, after this sports festival. So, ang sabi po ng doktor, 45 days ka munang hihiga at mag-rehab. At ang plot twist, hindi siya sinuweldohan ng kumpanya habang nagpapagaling. Tapos, binulungan pa siya ng HR. Uy, mag-resign ka na lang kung hindi mo na kaya mag-anchor or pumasok sa radio station. No? Masakit pa sa breakup yung bulong na yun, di ba? So, para sa akin yung ganun parang lumalabas na constructive dismissal yung nangyayari. Okay? Ngayon, pag-usapan natin kung may pananagutan ba ang kumpanya o kung charot lang ang batas natin sa labor law. Kasi dito, iba yung opinion ng HR. So, iba din siyempre ang opinion ng abogado, no, kapag kumonsulta sa atin ng isang manggagawa, no? So, talakayin natin yung 45 days na sweldo at ang prinsipyo ng no work, no pay. At ito yung i-analyze natin at medyo masakit na katotohanan to. Pero siyempre, pag may masakit na katotohanan, meron ding bad news, meron din namang good news yan. So, pakinggan yung mabuti to. Okay, mga best, sa batas po natin, may tinatawag tayong a fair day's wage for a fair day's labor. So, ano sa Tagalog yan? Sa Tagalog, kung hindi ka nagbanat ng buto, wala kang datong. Di ba? Ito yung no work, no pay doctrine sa ilalim po ng ating labor law. At yan ay matagal na pong doktrina at sinusunod yan talaga strictly ng ating mga kumpanya at ng mga manggagawa. So, diretsahan tayo, no, tungkol dito sa ruling na to. Hindi obligasyon ng kumpanya na maglabas ng pera sa sarili nilang bulsa para sa 45 days na wala siya. Pero, ayan, ito yung medyo maganda. O kaya maliban na lang kung may natitira pa siyang sick leave credits o kung nakalagay sa kontrata nila. Okay? So, iba kasi, lalo na kapag ang isang kumpanya ay merong company union o kaya merong yung sa ilalim ng union, merong yung collective bargaining agreement, no? Yun, doon natin titingnan yung polisiya ng kumpanya kapag ang isang empleyado ay nakaranas ng ganitong klaseng temporary disability or injury as initiated by one of the managers of the company. Okay? So, doon sa sinabi ko kanina na no work, no pay, pero teka muna, wag ka munang iiyak, no? May plot twist tayo riyan, no? At ganito yan. Dahil yung sports festival na sinalihan ng empleyado or ng radio, news reporter or anchor, no?
ay pinauso at pinasimulan ng department manager ng radio station. Aksidente niya ay pasok sa tinatawag na work-related injury. Hindi naman siya napilayan dahil nakipagpatintero yung tao, di ba? Hindi nakipagpatintero sa kalye sa mga pamangkin niya sa kalsada. Napilayan siya dahil sumunod siya sa utos ng management na, para ma-promote yung camaraderie, no? Parang team building to. Sumali kayo sa ating sports festival. Ngayon, ano ang sinasabi ng Korte Suprema sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Ayon po sa Korte Suprema sa kaso ng Arguelles versus Wilhelmsen Smith Bell Manning Incorporated. Alam niyo, kaso na to 2023 lang to. It was decided by the Supreme Court 3 years ago lang. Ang sabi ng Korte Suprema, yung mga recreational activities na go signal ng boss ay itinuturing na part pa rin ng trabaho. Kasi pampataas daw yan ng moral kahit nasa ospital ka. Ano yan na nagpo-promote siya ng camaraderie sa mga manggagawa at factor yan para maging efficient yung mga empleyado Kaya nagkakaroon ng mga ganyang sports festival. So ang solusyon, dahil work-related yan, hindi si company ang magpapasweldo, kundi yung Social Security System, yung State Insurance Fund. Meron tayo kasi tinatawag na Employees Compensation Program o yung ECP, di ba? So, doon siya kukuha ng temporary total disability benefits para mabayaran ang 45 days na nganga siya, no? Nakanganga siya sa kama no the last 45 days. So, hindi pwedeng walang makuhang compensation 'yan, no? Kasi hindi naman niya kasalanan 'yun no? Kung di naman siya niyaya ng kumpanya na sumali doon sa sports festival na 'yun, magi-injure yan. So, hindi pwedeng sabihin ng kumpanya, ang palpa ka kasi doon sa sports, no? Kasalanan mo yan bamban ka hindi pwede yun. Kasi yung tao, hindi yan sasali doon sa sports game na sa sports sponsored program na yun kung hindi dinikta ng manager. Kung ikakatwiran naman ng station manager o ng radio station na ay yung dati pang manager ang nag-initiate ng sports festival na yan So, wala na siya dito. Pinalitan siya ng bago. So, hindi liable ng kumpanya dyan. So, habulin mo yung department or station manager dati. So, mali po yun. So, hindi po kahit sinong Poncio Pilato pa yung station manager dati. Kapag yan ay may implied consent or express consent ng kumpanya na magsagawa kayo ng isang sports festival at may nadisgrasya, abay, liable ka dyan. Hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng liability sa mga ganyang klaseng sitwasyon. In my own personal experience, ang anak ko, nung nagkaganyan, naglalaro ng basketball initiated by the company, basketball, practice pa lang. Ayun, naanuan sa sakong ng ugat na putol. So, gumastos ang kumpanya niya ng kulang-kulang 300,000 for the operation and rehabilitation for 3 or 5 months. Di yan pumapasok. Bayad lahat ng kumpanya. Kahit 5, wala akong binayaran o yung anak ko walang binayaran. So, pag kasi work-related injury, kahit hindi yung mismong work niya, pero sumali sa isang sports festival na may consent naman yung kumpanya, definitely, initiated ng department manager, liable, magkakaroon ng liability ang isang kumpanya. Ngayon puntahan po natin yung ikalawang bahagi ng sumbong ng isang empleyado. Dito ako medyo nainis. Kasi ang sabi ng HR manager ng nasabing kumpanya ay kung pwede, kung di mo na kaya magtrabaho, no, ay mag-resign ka na lang. Kasi concerned ako sa health mo di ba? So yung mga ganyang klaseng pananalita, ang tawag dyan sa batas ay constructive dismissal. Sa madaling salita, tinatanggal ka na sa trabaho pero kunwari ikaw ang nagboluntaryo na umalis dahil ginawa nilang impyerno yung buhay mo. So, masakit siya, no? At dahil after spending more than 4 or 5 years sa company tapos masasabihan ka ng kumpanya na mag-resign ka na lang, di mo na kaya yata yung trabaho mo di ba? Super sakit yan. So, parang parang jowa na ayaw na sa'yo pero ayaw makipag-break, no? Kaya iniintay ka niyang
mapagod para ikaw ang mang-iwan sa kanya, no? Toxic masyado pag gano'n ang sitwasyon. Para hindi siya masisi, no? Masyado ng malamig sa'yo, gusto na makipag-break pero gusto ikaw ang mauna magsabi na, "Break na kayo." Okay, sa ilalim po kasi ng Article 299 ng Labor Code, hindi mo puwedeng basta sibakin ng empleyado dahil lang may sakit o pilay siya. May rules po tayo diyan. Hindi ito parang nagdedesisyon kung anong ulam mamaya, no? Para matanggal ang isang may sakit, no? Maraming factors 'yan. Kailangan na may pirma ng isang certified, no, public health authority, no, na hindi niya na kaya talagang magtrabaho, no? At yung sakit niya hindi nagagaling, no? Hindi lang basta hindi niya na kaya magtrabaho, kundi yung kanyang trabaho, ang kanyang sakit pala ay wala ng pag-asang gumaling sa loob ng 6 na buwan. So in this case, sabi nung empleyado ay ang bilin lang naman sa kanya ng kanyang doktor ay 45 days lang ang sabi ng doktor. Magpahinga siya, mag-rehabilitate within the period of 45 days. So 45 days, ilang buwan yun? Isang buwan at kalahati lang halos yan, di ba? So, malayong malayo do sa 6 na buwan, no? At mahirap yun eh. Gagamitin lang ang tuhod, hindi naman yan yung utak na pambasa ng balita sa radyo, di ba? So, bakit mo papayuhan na mag-resign ka na lang? So, ginagamit kasi sa, like for instance, kung researcher ka o news anchor ka, ginagamit dyan utak eh. Yung pagbabasa ba? So, hindi gumagamit ng paa dyan, ng tuhod. So, mahirap yung ganun na sasabihan na mag-resign ka na lang o hindi mo kaya yung trabaho mo na. Kaya dito sa kaso na to, kung ako yung hukom, no, palagay mo nagkaroon ng kaso, no, kung ako yung hukom, ganito ang gagawin kong desisyon sa kaso ng isang empleyado na napilayan ng tuhod, nabalian ng tuhod dahil sa sports festival initiated by one of the company managers. Okay? Yung kumpanya, hindi yan direktang magbabayad ng sweldo, no? Doon sa 45 days na umabsent siya dahil may prinsipyo nga tayo, di ba? Na no work, no pay. Pero dapat tulungan nila si ma'am, yung empleyado, na makasingil sa Social Security System para sa kanyang Employees Compensation Benefits. Ayan. So, sila mag-aasikaso niyan. Dapat tulungan nila yung empleyado. Dahil yan yung nakalagay sa rules ng Employees Compensation Commission ng Social Security System. Okay? So, tungkol naman doon sa pinagre-resign, no? Liable ng kumpanya doon dahil parang ginaslight at pinuwersa nyo siyang mag-resign o pinupwersa nyo siyang mag-resign dahil lang sa temporary na pilay, no? So, pumapasok kayo sa illegal na pamamaraan na kung tawagin natin ay constructive dismissal. Okay, so para palakasin ang ating sinasabi dito at pagpapaliwanag, meron pong isang desisyon dito sa kaso. Ayon po sa tanyag na kaso ng Bustamante versus NLRC, kapag ikaw ay illegal na tinanggal, may karapatan kang ibalik sa iyong trabaho. Yan yung tinatawag nating reinstatement, no? Bilang nag-iisang diyosa ng radio news anchoring, dapat i-reinstate ka. Okay? So, yung ating mga ginagawa dito, ang example, hypothetical to, no? Pero ang sumbong sa akin ganito. Okay? So, may liability din ang kumpanya na bayaran ng full back wages. Ibig sabihin, lahat ng sweldo, allowances at benefits na dapat kinita niya mula nung araw na tinanggal siya hanggang sa araw na ibinalik siya, dapat bayaran ng kumpanya ng buo, walang bawas, walang discount. Okay? So, maliwanag yan, ha? So isa-summarize natin para mas mabilis maintindihan ang ibig sabihin ng ganitong sitwasyon. Kung mararanasan ninyo, kayo, yung mga karamihan sa atin na nakikinig dito ay marami dito, mga empleyado, mga manggagawa. So, i-summarize natin, no, for the recap.
Ang aral sa araw na 'to, sa episode na 'to, huwag masyadong bida-bida sa sports festival. Kung marupok ang tuhod mo, 'no? At, mapapahama ka, okay? So, at sa mga management, huwag niyong tinatakot ang mga empleyadong pilay dahil baka pagdating sa korte, kayo ang mapilayan sa laki ng babayarang back wages at potentially damages. Okay? So, nandito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, si Atty. Rene